before ta start sa aton pagtuon sa pulong sa Dios. Abi nyo lang, gay na sa praise and worship naton, kung naka-observe ka mo, ang last nga praising gay na, kag ang una nga worship, shadow katahong. Kaya nga, ang praise kag worship, not only pag-express na sa imo gitawag gratitude sa Dios, kundi ang praise and worship that is considered to your prayer diha sa Dios. Abi mo lang, ang last nito na statement sa praises, inang pasagdi ang Dios na musulti sa kinabuhi. Okay, abi mo lang, kita nga mga Kristohanon, sa kasikanta, aton bantayan ang mga lyrics. Kinabang magmaalamon ka, bisan diin ka ibutan. Sila pa dito, pasagdi ang Dios na maoy musulti sa kinabuhi. Kuha ninyo? Dayon, ikadua, ang una nga worship, ang iya dito gihambal, tudloi ko Ginoo sa pagpaminaw kanina. Meaning, sa praise and worship, kung majority na gani ang mga wordings nga pareha sila about sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, imo ginahatagan dako nga emphasize. Na, kung ano ang wali, amo po na ang praise and worship. Kaya nga man, si Solomon naghambala sa panultihon 20 City, as sort of introduction. Siling pa ni Solomon. Kung busog ang usa ka tawo, dili siya mukaon bisan pagdugos. Apan kung gutomon, bisan pa ang pait nga pagkaon, iyang pakatamis. Kuha ninyo? Lantaw bala, ang mga Kristohanon na inabang dugay na sa pag-alata, ang pagpamati sa pulong sa Dios, daway na dili sa iya. Kuha ninyo? Atong pag-Thanksgiving lang ni Abigail, naniid lang ko, ang mga gutom, ang mga baguhan. Pero ang mga dumaan, diin sila. Pag nag-Thanksgiving, ang nagpabilin, ang mga bisita, ang mga dumaan, wala na. Amo ng problema, nga, abi mo lang, may mga panahon yun sa kabuhi naton, na kung hindi naton i-apresar ang mga pulong na aton nabatian, ibutang ka sa Dios sa kabuhi, nagutumon ka sa Espiritu. Kaya nga, panahon nga rin ka, way manimo nagihatagan dako nga gitawag kahulugan. Kay busog ka man, bastante ka man pirmi. Gutom, ang gutom, siling pa sa Bible, bisan pa ang pait, himuo niyang tamis. Kag amo ning bantayanan sa atin. Inabang dumasiling na naton, maura gyapon na. Diya ka madaot. Kuha ninyo? Amo na nga, careful ta kay nga man, ang espiritu sa kagutom, kung madula na niya, meaning, ang breakthrough po sa kabuhi, madula. Mo gani na nga si Catherine Kuhlman, usa sa mga prayer niya, nagambal siya, Lord, let not spiritual hungerness depart from me. Ingon pa niya, gabay pa nga ang kagutom sa espiritu, ang kagutom sa spiritual nga mga pagkaon, dili madula sa ako. Kag-amo ni, ang pinaka-importante nga aton pangitaon sa kabuhi. Amen. Once again, matindog ta basahon naton ang teksto naton. Let us be careful sa atong gikanta gayon. Ingon pa diri in Proverbs, in Psalms 37 verse 34 sa ISP. Wait on the Lord. Keep faithful to His ways, and He will exalt you to possess the land, and you will see the wicked cut off. Sa New King James Versions nagaingon, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt you to inherit the land. When the wicked are cut off, you shall see it.
Let us pray. O Diyos nga labing gamana, sa makausapan nagapaubos kami. Sa padayon namon nga pagtuon sa sinigino nga bersikulo. Padayon ikaw nga magatudlo sa amon. Padayon ikaw, O Diyos, nga magabubo sa amon sa kagutom sa Espiritu. Nga kanunay, mangindiskontinto kami sa spiritual tungod kay ang amon kabuhi, hindi mabuhi o Diyos kung wala ang imo mga pulo. Gani Ginoo, ang amon ginopangabay, butangi kanunay kahawang ang amon kabuhi sa pagpaminaw sa imong pulo. Padamo nga salamat, kagabay pa ang imo Ginoo malani Espiritu Santo, mukunsad kag magatudlo, kag magahatag sa amon sa pinasahi Ginoo nga anointing nga nagahalin sa iyo. Ang anointing sa alam, kahibalo, panabot, ihatag sa amon. Dalayawon ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Magaling po ta tanan. Alitas continue sa aton gitunan. As waiting, create a longest of time, and the longest of time of waiting, there are many possible things happen, and many changes will come. Ang Biblia, kung lang taon naton sa teksto naton sa Psalms 37, in verse 4, sa sining nga passage. Siling pa dito, this is the true mode of waiting on God, on which the scriptures recommends. Because ining nga verse, kung lang taon naton, it is a word of command. Sugo ni sa Diyos. Kag ini nga verse, kung lang taon naton, it is involved by a human duty and godly responsibility. Kag makita naton ang duwa ka promisa sa Dios nga siling pa dito, and you shall inherit and possess the land, and then the second things, you will see the wicked that cut off. So ang Biblia naghambal, ini nga gitawag passage sa kasulatan, it is a word of command. So ang Psalms 37 sa verse 34, ari nata sa part 3 naton nga pagtuon sa sining nga passage, because baliko naton ang pulong sa Dios is inexhaustible. Waay pagkaubos ang iyang kamatuoran, kay nga ang tag-iya sa kaalam amo ang Dios. Ang Biblia nagambal, this is true mode of waiting of God, which the scriptures recommend, keeping God's way by using all His ordinances and living in the spirit of obedience. Why? Ang Biblia ko lang taon na ton, ang verse 37 kag gitawag verse 34, there is what a beautifully connected between wait and keep. Amen. There is what a great connections between the word wait and keep. Itatanan mo ingon, wait and keep. Kay siling pa dito sa 37 verse 34, wait on the Lord and keep faithfully on His way. Amen. Ang Biblia, ang word nga keep dire, amo ning gi-state naton sang Friday, it is the same in Genesis sa chapter 2 in verse 15. Amo ni siya ang gihatag sa Dios dito sa kang Adam. Siling pa dito sa Genesis chapter 2 sa verse 15, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it. Ang Biblia nagambal, iya gikuha ang tao o gibutang niya dito sa tanaman sa Eden. The first home of Adam is Garden of Eden. The first home of Adam is Garden of Eden. Ang Biblia naghambal, mabito na nga sulti na kon, ang Biblia naghambal, nga si Adam nakasala siya, it is because ang material nga gigamit sa Dios sa pagpurma sa lawas, hindi halin sa garden sa Eden. Ang lapok nga gipurma halin sa iya, gipurma siya nga wala pa ang garden sa Eden. Ang Biblia nagambal, gibutang siya dito. Kag ang pagbutang siya sa Dios, meaning may ara responsibilidad nga gipatong ang Dios sa iyang abaga, ang garden sa Eden. Mabito na nga ang Bible nagambal, ang word nga tent, meaning is to cultivate, to propagate, at then at the same time,
to develop. Ang garden sa Eden, iya na to ni Adam. Iya na to jurisdiction. Hindi to iya sa panulay. Amo ganito ang Ginoo, gibutang niya mismo dito ang kahoy nga naghatag unsay maayo kag dautan aron matistingan si Adam. Kun bala, gamito niya ang authority nga nadawat niya halin sa Dios. Kay kung si Adam, kadtong demonyo nga nagpusis sa bitin, kung giingnan niya ang demonyo sadto nga panahon, mahimo kang ilaga, mahimo to ang yawa nga ilaga. It is because of dominion nga gihatag sa Dios kay Adam. Gusto sa Dios nga ma-exercise ni Adam ang authority. Kag wala imo makita nahimo ni Adam. Amo na nga ang word nga tend to keep meaning is to cultivate, to develop, to propagate, at the same time, mangin fruitful ang mga butang nga gihatag siya sa Dios. Amo nang sulti na ko sang Friday. And then at the same time, kinahanglan iya proteksyonan ang word nga keep, iya i-preserve. Amen? Kadayon, mangin watchful siya kung dito na siya sa sini nga gitawag. Pwede niya mapagawas si Satanas. Meaning, ang word nga keep is to guard, to preserve, to protect, and then at the same time, siling pa sa Bible, to be watchful. So nagpasabot, sa kabuhi sa Kristohanon, i-preserbar nimo ang mga butang imong nadawat gikan sa Dios. Tipigan nimo, halungan nimo. Amo na ang testimony gina ni Crisley nakaabot pa ko sa dito sila imo makita giagda si Gagang pero sila siya gitipigan gid nila ang ila pagkakristohanon. Amen. Lain sa atong usa nga pagpasibunan niya nagsiling ang inahan kung mo eskwela ka dito dong taguag yun ang imong pagkakristohanon tipigi kini. Pag abot nito nag-board siya. Why gid siya nanugid nga born again siya? Kung mo inom ang iya mga gitawag, mga ka-boardmate, mo inoman siya. Pag umana sa klase, siling ang inan, kamusta man ang imong pagkakristohano dong? Siling siya, gitaguan yun ako ma. Wa gyoy may nakahibalo nga born again ko. Dili mao na. Meaning, you must be preserved. Ano man ang tentasyon, you must be preserved. Kag sa Biblia, ang word nga keep, it is also the same dito sa Proverbs chapter 4 in verse 20 to 22 nga nag-ingon si Solomon, my son, give attention to my words, incline your ears to my sayings, do not let them depart from your eyes. Ang ambalay niya, keep them in the midst of your heart. Amen? Kaya nga, ang tubag dayon sa 22, for they are life for those who find them, and health to all their flesh. Pakpaka na ito ng Ginoo. The New Testament interpretation sa word nga keep. Ang word nga keep in the New Testament interpretations means is to obey or to walk in obedience. Kaya nga man, ang John chapter 14 verse 50, naghambal si Kristo Jesus, if you love me, keep my commandments. Dito sa Cebuano, anong paghambal dito? Kung ako imong gihigugma, tumana ang akong sugo. So meaning, ang Psalms 37 and verse 34, siling pa dito, wait on the Lord and continue to obey, and be faithful to His ways. And that is the word keep. Meaning, there is what a great connections between keeping God's way by means of obedience. Ingon pa dito sa gitawag sa Biblia, ang gipadayag sa chapter 1 in verse 3, siling pa dito sa Revelations, because this is what we walk in obedience. Blessed is he who reads and those who heed the words of this prophecy and keep those things. Wow! Keep those things. Ang Cebuano, anong gambal nito? Bulahan ang mubasa. Amen ba?
Bulahan ang mubasa nining basahon sa mga propesiya, og bulahan ang mamati, ang sumpay, og magtuman. The New Testament interpretations about sa word nga keep means is to obey or to walk in obedience. Meaning, ang paghulat sa Dios, it is not a passive resignations, according sa gitunan naton. Waiting, it is not a passive resignations, but continually to walk faithfully in obedience to God. Na, si David may prayer siya sa Psalms chapter 12 verse 1, siling padre niya. Help, Lord, for the godly man cease, for the faithful disappear from among the sons of men. Tabang Ginoo kay wala na yung mga matinud-anon. Amen. Kag ako nagto, this is one a right as endangered species sa sini nga kapanahon. Palapakan na po ng Diyos. Kag dayon, ang word nga gistate diri sa Bible, he who waits on God, thus is sure to have a further blessings of which he is in pursuit. Anong gihambal dito? He will exalt you to possess the land. Meaning, ang paghulat sa Dios, may timing ang Ginoo. Nablang hambal sa 1 Peter 5:6, humble yourselves in the eyes of the Lord, and He will exalt you in due time. Ang word nga due time, this is a proper time. Ang word nga due time, it is what it timing, an exact time. Kaling kay ang problema sa aton, tungod bitaw sa nature naton nga grabe ta ka-aggressive, grabe ta ka-impatience. Amo nang aton ginahimo, naga-overtake ta sa Dios. Gahimo ta mga idea nga hindi plano sa Dios. Pero kung maghulat ka lang, let's say for example lang, imo makita ari man ni si Blas. Kung way ni nagulat sa timing sa Ginoo, di naka ni karon. Ang aton magud problema nga mga tao, gusto naton ara dayon. Ang Ginoo, may plano na sa aton. Nablangambal sa Ginoo, I know the plans for you. I know the plans for you. The plans not to harm you. Galing kay kita, agresibo lang ta kayo. What we want is always a result. Labi na sa mga estudyante, labi na sa mga bago graduate. Hindi pagunahay ang Diyos. Relax. Just wait the timing. Kaya nga siling po sa Biblia, and He will exalt you in due time. Meaning may proper nga time, may exact nga time, may insakto kag right time ang Diyos nga gihatag. Ang Diyos na tunway ni gapinataka. Klaro ang gihambal sa Ginoo. Diin man nga blessings malambot sa mga tao nga nagpaabot. Ari man ni Jira, buhi pa ni. Bag-o ni graduate. Nag-aso-aso ni kay Pasibo. Anniversary pa sa 2-year Thanksgiving. Nananghid na siya. Kurang, inang inyong lakat, huwag ka mo pagpakamay. Mubalik, ragigihapon ka mo diri. Na insakto? Insakto. Katapusan, din siya giplastar, ara sa munisipyo. Meaning, may insakto nga timing ang Diyos. Galing kay kita lang. Karon, sa hatagan ka na sa obra nga, hindi timing sa Ginoo. Magguba, magid ang imo sinakabuhi. Hindi niya sa Ginoo mo, may posibilidad nga ng imong trabaho, mangindiyos-diyos pa na nimo. May posibilidad ng imong trabaho, amo pa ng kompetensya sa Dios. Kaya nga, ang imo pasulabihon, ang trabaho na nimo kay ang Dios. Kaya nga, hindi na timing sa Dios. Ang Ginoo may timing siya mo. Huwag ka pinataka ang Dios. So just wait on the Lord. Ay, pagdaso-daso, kaya nga, imo makita ang Ginoo. Yes, of course, kung lang taon nimo, abi nimo ang Ginoo ay galihok. No, everyday God has a plan. Right time ang iya sa Dios. Yes, imagine na, atong gihambal naton, giduaw na si Kristo Jesus sa mga sinugo ni Marta kag ni Maria ka nagsiling, ang imong mahal sa kabuhi, nagsakit na duwa na kadlaw, busa duawa siya. Si Kristo Jesus nagsalab la, dilo na nagon si Lazaro. Lolalala. Loy. Alma si Jesus. Sila dahil sa verse. Kahibalo siya na wala pa nag-abot ang iyang panahon. Nagulat pagid siya duwa ka adlaw. Patay na si Lazaro.
Kuha ninyo? Tawa lang. Miracle always happen on the time of God. Palapakan na ito ng Ginoo. Ay, pag unay will exalt you in a due time. Amen? Amo na nga kita, tuluan ka sa Dios sa pag-process atong kinaya. Kay lisod diya nature na ton. Oh, labi na inang suguon bala nimo nga hinay mo lihok. Dopak dulo nimo. Huwag ka kay bulong, ikaw galing gina-process ka sa Dios. To be patient. Amen? Labi na inang suguon nimo, nagluto ka, nagdali ka, kaya mo ni, hingagaw ka, siling kakuha ang mantika, ang gikuha, asin. Di ba do usapon ni mo siya nga buhi? That is pag-develop sa Diyos. Just wait on God. Amen? Muna nga kita, even sa kabuhi naton, sa mga young people, sa mga bagong graduate, God has a right time, every one of us. Palapakan na to ng Ginoo. Ang tao na to, Andrea, ang word nga wait, gitawag kinig kaba. It implies the extensions of a right line or straight line from one point to another point. Amen. Wait means is kaba. It implies the extensions of a right line or straight line from one point to another point. Hindi ni kemistriya. This is talking about sa gitawag kaba. Means it is implies the extensions of a right line, badlis nga tarong. From one point to another point. Amo ni. The first point, it refers to man. The line is his intense desire. Ang line sini amo nang lantaw natong karon. Second, the last point, it refers to God. To woman's line must be straight or reach out the last point. The third, the straight line must be connected from first point to the last point. Amo ning diagram naton. Ini akon ginigihimo-himuan diagram. This is what the first point, it is referred to man. Amen. The last point, it is referred to God. Meaning, inang sa tunga, amo ng space, amo ng vacuum. Kuha ninyo? Amo na siya ang space, amo ng vacuum. Kadayon, ang straight line, inang straight line, that is talking about as straight line must be connected from the first point until to the last point. Meaning, ang kabuhi sa tao, imo makita, makakonek siya dito sa last point nga mao ang Dios. Kuha ninyo? Ang Biblia nagambal, according pa sa sininga notes na ton, this straight line is true mode of waiting. Speak about our journey in serving God. Ang aton diagram, balik na dito ha, ining straight line, amo ning journey na ton, pakadto sa Diyos. Amen ba? Nasabta ninyo? Ining straight line, speak about our journey to God. Kay Pormiro, space ni siya. Kay suway ka pa nag-alagad sa Diyos, lain ang journey ni mo. Pero sa diya nga nakaalagad ka na sa Diyos, now, ang journey ni mo, pakadto na sa Diyos. And this straight line is talking about our journey toward God. Kuha ninyo? Na nag-amat-amat ka na, padung, pakadto sa Diyos. So, the straight line, balik na dito sa notes na ton. The straight line is a true mode of waiting on God. Speak our journey in serving God, speak about our good beginning and good ending, speak about the longest of time in serving God. Nga, ang paghulat naton sa Dios, parehas ni nga nagdruta og straight line. Amen. Parehas ni, this is speak about our journey in life.
Malantaw na din natong karon sa diagram. Amo na nga bisan si Job mismo naghambal sa International Standard Version, siling pa ni Job, if a man dies, shall he live again? All the days of my service, I would wait. Meaning, ang gistit diri ni Job, matag-adlaw sa kabuhi naton. Amen? Sa matag-adlaw sa kabuhi naton, ma-encounter naton ang hindi mga maayo nga eksperyensya sa kabuhi. According pa sa notes naton, kung lantaw naton na, ma-eksperyensyahan naton ang hindi maayo nga mga eksperyensya sa kabuhi. Hardship, temptations, trials, pressures, and even discouragement. But the most difficult part of a Christian life is how to maintain this spiritual life. Amuning pinaka-difficult, hindi problema ang trials, hindi problema ang masiling naton temptation, hindi problema masiling naton ang kinawala. Ang problema ang pag-maintain sa aton spiritual life. Amuning problema. Oh. Malisod ang pag-maintain. Kaya nga man, speak about the longest of time of serving God. Sa magkadugay ka sa pag-alagad sa Dios. Ang imo nga gitawag kasing-kasing, huna-huna, hindi parehas ang una. Amo ni ang aton struggle sa kabuhi. How to maintain our spiritual life. Kadayon siling padre niya. This straight line speak about our consistency. Amen? Because the longer we serve the Lord, we become careless, unwise, and inconsistent in our calling. Amuning problema na to. Tiyalan ka sa ministry. Ikaw ikaw mag-handle sa mga young people. May pa na purmiro. Kaya gakalayo pa na. Lingabla niyo tupad. Ang dalunggan sinado, gabaga pa na. Pero, pag-abot na mga 3 ka buwan, nahubsa na. Hindi ta consistent. Saling ka, ikaw ang sa na, ikaw ang sa gitawag, ang sa visitation, ikaw ang sa Bible study, ikaw ang sa gitawag mo ni, may pa na pagsugod. Kuha ninyo? May pangsugod sina. Pero, maabot na gani, nagtulo ka buwan. Pagsugod sina, gahara-hara na. Pag-abot 3 ka buwan, naghuro-huro na. Sige na mo katapad, hindi ka consistent. Siling ta, una, ang aton gyud calling sa ministry, hindi ta consistent. Hindi kita consistent. Ang number 1 pala nga daan, ang oras. Hindi ta consistent sa oras. Amo ning mga butang, pero anong gusto naton? Nga may mapusista sa kabuhi. Kuha ninyo? Sige na mo katapad nung say gusto nimo, di ba? May mapusis ka sa kabuhi. Kaya anong ambal dito? And I will exalt you and possess the land. Kung silang kagani possess, meaning gusto ka makadawat pirmi sa mga panalangin kag pagpakamayo. Pero ang problema kay di ka man consistent. Amen? Ang hari sa nagkadto dito sa kang Eliseo, sa nangayo sa tambag, paano niya madaog ang iyang kaway hangtod sa kangturan. Si Eliseo nagsulti pagkuwag pa na. Nagkuwag pa na ang hari, siling dayon si Eliseo, ipana sa yuta. Gipana sa hari sa ikalima, siling si Eliseo, nganong wala man nimo gipana hangtod kapila, nganong kalima man nimo gipana. Ang imo kaaway, mapildi lang nimo kalima ka bisis, pero pagkahunom sini, pagkahuman sini, ikaw na pod ang lutuso.
Amo ng problema naton, hindi ta consistent sa aton nga gitawag calling. Hindi ta consistent sa aton nga ministry. Hindi ta consistent sa prayer naton. May mga ginapangamuyuan ka sa Dios pero hindi ka consistent. May ka lang pirmi sa sugod. Amo ng problema sa mga Kristohanon. Amen? Kadayon, siling pa diri sa Biblia, as believers, how do we consistent to do right things? Problema sa aton nga mga Kristohanon po, hindi ta consistent paghimo sa mga maayong nga butang. Lantaw na to na ang sistema naton, lantaw na ton ang diagram number 2. Lantaw na ton. Sa diagram number 2, the first point is man, and the last point is God. Amo pa ning sistema naton, kaya nga ari ka pas kalibutan. Huwag panahuman ni. Kuha ninyo. Amo pa ning journey ni mo. The straight line are not already finished. There is a space. We need to be faithful on God until to the end. Nasabtan ninyo. Huwag ka pa natapos. Huwag pa ang ending sa imo kabuhi. Mabito nang ako para sa akon. Blessed ang usa ka tawo. Ining pagdawat niya sa Ginoo, patay dayon. Pero still, God has a purpose. Nga gibuhi ka niya. Kumani mo gidawat si Kristo Jesus. Kaya nga, may katuyuan ng Ginoo. Amo pa ni ang sistema naton. Waay pa na kumpleto ang kabuhi naton. There is what is peace. Ang journey naton sa sininga kalibutan, ining space, unpredictable pa na mo. Inang space, mga butang pa nang away naton, masabtan kagway naton, ma-encounter pa sa kabuhi. Damo pa ta ma-encounter sa kabuhi. Damo pa ta ma-experiensyahan sa kabuhi. Damo pa ta masugata sa sini nga kalibutan. Space pa na siya. Amen? There is what is peace. Ang diagram number 3. Amo na ning problema. May mga Kristohanon, this line is not straight toward the Lord. This kind of believers are always deep crookedness. Ano gipangita sa Dios? Straight line. Nga bisan ara ka sa mga pag-antos, paglutos, ara ka sa problema, ara ka sa trials, ang importante, naghimo kag maayo. Pero may mga Kristohanon, yun nga, kay balo na gid siya nga Kristohanon ang iyagyapon gihimo mga katuntuhan. Kaya mo ning line nimo. Tingnan na. Lain ang tao kung gidahal sa ospital kung street na gani patay na na. Tingnan na. Ang aton karon gisdo ka, we are talking about in spiritual. Ay pagtuguti nga mo ning journey ni mo sa imong kabuhi. Kuha ninyo? Amo ning journey sa imong kabuhi, shadow ka kayabag. Gapakita ka lang nga Kristohanon, pero may mga hiwi ka nga binuhatan. Kunuhay Kristohanon ka, may kamunulti, pero may gitago ka. No! You must be align your life into a right thing. Amo bito na nga sulti na kung paano ka mangin consistent sa paghimo sa maayo. Inabang may mga tao nga maghandom sa imo kabuhi. May mga tao nga mabless sa imo kabuhi. May mga tao nga naka-appreciate sa imo kabuhi. Hindi kami mga tao nga mokaingon kabuisit sa itong tao. Amen? Mamalandong ta sini. Ay paghimuha ang imong initanan na klaro kang nakita ni sa Dios ang line niya ikaw nagdraw sini. Amo ning journey nimo. This is what the longest of time that waiting on the Lord. Bisan ano pa ang temptation, ito lang gambal naton. Whatever trials, hardship, temptation na maglambot sa aton, maningkamot lang kita sa Ginoo
nga di gyud maghimo sa kahiwian. You must be honest. Amen. Ang problema abis aton, nga bisan ara na sa hindi insakto, mangita kapag yun og depensa sa imo nga kabuhi. That is a sign of crookedness. Kahiwian sa kabuhi. Kalautan sa kabuhi. This line is talking about, speak about the true mode of waiting of God. Nga mintras nagapaabot ka sa Diyos. Nga mintras ang imo kabuhi nag-alagad sa Ginoo. Kaya nga, itatanan, mubalik mangyod ang Diyos aton kinabuhi. Not in general, but in individual. May panahon yun nga kundi mubalik ang Ginoo paagi sa rapture. Mubalik ang Diyos paagi sa pagkuha sa imong kinabuhi. Amen? So, mintras nga di pa makuha ang imong kinabuhi, pag tinadlong sa imong kabuhi. Amen. You must be kept. You must be preserved sa Word of God. You must be preserved sa promisa sa Diyos. Ayaw pagbuba ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Hindi pagkopyahan ng mga Kristohanon nga way klaro. Mabitaw na nga unsay gisulti sa bisita ni Clint. Usa sa mga maestra dire nagsulti. Wa lagi kamoy offering. Kaya nga daghan sa mga simbahan nga mga born again ang iya natambungan nga bisan birthday may offering. Kaya na. So ako nagtuo. No. Ipakita sa ila nga lain ang imo pagkabuhi nga Kristohanon ay pagsundan ng iban kun way klaro na ay pagdugangi. Dayon, kung mag-deal ka sa usa ka tawo, ay pagpuni ang sala sa sala. Ay pagbinuangi ang tawo. Just considered sa kabuhi nimo, hisguti ang tulong sa Dios. Amen? Ang hiwi na dugangan pa nimo hiwi, anong mahitabo? Una nga ako nagtuo. Kita lang baya ang naghimo sini nga tunlay? Singa na imo katapat, ikaw lang ang naghimo sining imulay. Ikaw lang. Amo ning problema. Amen? Gabay pa nga mamalandong ka. Oh. May mga tao pod. Lantaw na ton sa diagram number 4. Amo ni. Sa diagram number 4, amo ni. Kita karon nga ari diri. Kita karon nga ari diri. Lantawa ang imo kabuhi kun diin ka diri dapit nga klase sa diagram. Ayaw pagsulti si imong kagalingon para ni sa iya. Oh. Just illustrate your life sa sini nga diagram. Diin ka diri nga diagram. Kaya nga, this is talking about a journey. While we wait on the Lord, why hunong ang journey naton sa Dios? Ang last point is God mo. Nga, diin ka mo pauli, katapusan. Diin ka mo pauli. Sa Diyos, natural pauli mo ka mo sa inyo balay, pero ang kamatayon, diin ka mo pauli. Amo ganin nga mo, gawas ka na sa imong balay, tuyhod ng tuon. Kaya may paulian ka, meaning ang last point, ang Diyos. Usugot ka sa pauli, diri ka gid padulong sa last point. Amen? Diri ka gid udulong sa last point. So, mintras, waay ka pa mahatod sa sining last point, paningkamuti sa imong kinabuhi. Yes, hindi perfect ang pag-alagad, pero mas bintaha ang nagahalong. Amo ng word nga keep, to preserve, to protect, to guard. Balikon akon, nga bisan ano pa ang tentasyon sa kabuhi. Ano man ang mga kabugatan, trials, even discouragement sa kabuhi, kinawala, ampingi ang Diyos nga ara sa imo kabuhi. Amen? Ayaw paghimua ang kahiwian. Nga, once gani nga ang Ginoo hindi malipay sa imo kabuhi, tandaigin na ninyo.
ang Diyos mismo, parehas kay Haring Saul, iya nagiingnan si Samuel, 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 ako nagisapungan ang duwa ko kadalunggan sa kangsol. Ayaw na pag-ampo para sa iya. Grabe na nakapait. Gisapungan na sa Diyos ang iyang dalunggan para kay Saul. Idiomatic na nga termo. Meaning, waay nagpanahon nga ang Ginoo malipay pa kag mamati kang Haring Saul. Gitawag to sa Biblia nga divine disqualification. Amotong ang Bible nagambal, tungod kay ang Dios way na namati sa iya, diin siya nagkadto. Didto na sa mga miriko kag babaylan. Didto na siya. Kay katapusan nga paulian sang Kristohanon nga way na mature diyan, miriko ni. Didto ni. Ang Ginoo daw ay giklaro ato tas miriko may klaro ni. Didto ka na. Hangtod nga ang miriko musulti din. Uy! Gibarang ka. Gidaot ka. Sabi nyo lang, may kaila kami sa una, nga ang iya nga gitawag manghod, may best friend nga negosyante dito sa Victorias. Gipatay ang anak sang pulis. May nakatudlo nga taga-bantayan, pahiwiti ang pulis nga nagpatay sa imong anak. Diri nagtabok. Dito sa silyo nagpadung. Siling dahil ko ang manugiwit, down lang, 15,000. Down lang. Pagbalik nimo dito, magmasakit na ni. Amat-amaton tani siya down, nanay 15,000. Pauli. Ang nagpahiwit, nagsakit na lang kuno iabot, kay ang pulis nga gihiwitan na nambok. Nanambok. Gibalik diri. Mga simana. Amo na, saman to, nanambok man lagi itong pulis nga kwan. Ingon siya, may papuli na lang. Para insigida na yun. Gipulan. Ana. Kay 50,000 ko nung tumo, pakyaw. Laliman kasi na. Gibayaran. Kaya may negosyo man. Ang amay ko daw makalbo na kay nga ni samot man kuno kagara. Nanako na noong kunong naong. Nga na. Why, God. Ang tudogay, may nag-ingon. Tagay lang ko 10,000. Paabuta lang. Paghatag sa kasimana na tigok ang pulis. Amo nang sila, nga mo gasto ka pa man nga damo assassin. Amo ginang problema. Abi mo lang kunin mo hunaon. Biaragay ko no dito sa Cebu nga tag 2,000. Pabarang ka pa. Amo nang wagi gihuna-huna. Unang problema. Unang yung makita nga. Kita. Abi mo lang amo to si King Saul. Why na Diyos? Gitawag ni divine disqualification mo kaya mo nang pinakabudlay sa Kristohanon kung malambot ng divine disqualification. Kaya nga, ang favor sa Diyos, i-withdraw niya sa imo. Ang mga tao po, di na maluoy sa imo. Toon na, di maluoy ang tao sa imo. Mantawa, katapusan, napildi si Saul. Tungod kay, ni-depart na ang Ginoo siya kabuhi, katapusan, naigo to siya. Iyagi, tiwasan ang iyang kaugalingon. Naghikog siya. Mantawa, this kind of believers are always looking backward. Muna nga kamudere, labi nas mga bisita.
ay kamo pagsigiling-ilingi, ay kamo paglantaw sa tao. Amen? Kaya nga lingib lang yung tapat, ang itsura pa lang, sus makamakong ka na eh. Itsura pa lang, makamyo ka yun. Na, ano man yung itsura? Itsura pa lang, makamyo ka na. O lingib lang yung tapat, di ba? Kaya nga. Kita magsigiling. Amo ning mga Kristohanon, amo ning mga Kristohanon nga grabe gyud ka immature. Oh. Kita may-ari na diri anay sa aton, madula, dangtan pila ka tinuig mobalik naman. Oh. Nasubong sina. Oh, pag abot na pod sa pipila ka tuig, madula naman. Oh. Pagbalik diri, oh, kung mangutang di pa utangon, madula naman. Ay, amo ng problema. Abi, magitabi matured. Ikaw lang kita nag-drawing sini sa imong street line. Imo nimo. So, kung sina. Tuyo ka dayon. Amo na nga ako nagsiling padre, this kind of believers are always looking backward. This line is called a cycle of defeat, or always begin but without perseverance. Na, pirmi lang gasugod. Kita, amo ning lantaw na ton. Hindi kita, abito na, problema, ay pagtutuki ang problema, kinawala ay pagtutuki. O kita, namaguhan pa kamo sa kalibutan, natural na sa kalibutan, that is common na siya sa kalibutan. Amen? Kung gusto ka way problema, kadto dito stikad. Yan na. Common na siya sa tao. Amo na nga ako nagtudi ka padaog. Ay pagpapikto sina. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. Ano ang balik Christ sa Luke 9:62? Silim pa niya, si Jesus mingon kanila, kinsagani katong musugod pagdaro, gunya magsigiglingi, sa likod, iliangay sa paghari sa Diyos. So ay kamo, ano man na ang mga kasaypanan sa imong, ay paglantawa. Bisan ako mismo, hindi ko perpekto. Kita tanan hindi ta hingpit kag perpekto diri may mga kasawayan kag kaluyahon ta. Paglantawa, just continue sa journey nimo. Amen? Kung nakabati kag istorya sa iya, sige lang, palapos lang. Kabati kag istorya nga dako kakaon, sige, palapos lang. Diba? Kaya importante yung pagpadayong kag paglahutay, di ba? Yan na. Makita parehas dito sa kuan. Gi-konfronta niya ang iyang brother. Siya unsa man ang istorya nga ako nadunggan, imo ko kuno giingnan nga murag unggoy. Klaroon tanay bi. Wa bi ko nag-ingon ana. Ang akong sulti daw amok ka dili murag unggoy. Ingon siya abi kina ko murag unggoy. So, at least ang importante ang pagpadayon. Be matured sa pag-alaga. Amen. Kaya po nang importante lang taon na to ang diagram number 5. Siling Padrea. Amo na ning diagram. Amo ning kululbaan. Abi mo lang, damo sa aton ang nasubong sila. Kuha ninyo? His line is fluctuate or swerve into another direction. Naman, ang text na ton, wait on the Lord and keep faithfully on His ways. Meaning, you must be faithful. Ano man ang matabo, padayon lang. Amen? Parehas sa kang David, nga nangin author sa sininga Psalms. Hindi tanan nga naglambot kang David, mga maayo. Tuntablan niyo, basahablan ninyo ang author sa sininga Psalms, nga nasulat niya ni, yes, ang Biblia nagambal, i-anoint na siya as king. Pero, nahimo baladayon siyang hari? Nahari baladayon siya? Grabe nga gitawag struggle. Grabe ang nalambot kang David. Kapila sa kabisis nga gi-attempt nga patyon. Naglayas-layas,
gitabog. Lantob lang iya kabuhi, if you read sa iya nga kabuhi, iya pagidrama ang mga Pilistinihanon nga nangimbuang siya. Grabe ang kabuhi niya. Lantob lang ang journey sa kabuhi niya. Pero kabasa kabala sa kang David nga ang kabuhi niya nag-fluctuate. Wala. He continue faithfully toward God. Amen. Ang Biblia naghambala, ang word nga sword to change direction suddenly. Especially to avoid someone or something. He turned aside abruptly from straight line. Amo ni nga mga tao nga pormiro shadow pa ka tawhay sa iya nga kabuhi. Pero kalit lang padung sa Diyos. Amo na nga sa kabuhi naton, ang pinaka-difficult sa aton, ang consistency nga life. Amo ning pinakabudlay sa aton. Paano ta mangin consistent? Pangamuyuan nato ni kay nga kita nga daan may kinaiyat nga matinak-anon mo. O ito na nga sulti na kon. Nato lang balang Thanksgiving, ako na panidan mo makita paguman sa Thanksgiving, ang nahabilin diri ang mga baguhan, ang mga dumaan why na? Hindi bitaw ta consistent sa aton kabuhi. Nga sila, tapos naman ang aton goal? No. Abi mo lang sa life naton, amo ning pangamuyuan. Hindi ta consistent sa ministry naton. Oh, balik ta dito gina sa consistency naton. Hindi ta consistent sa aton gitawag paghimo sa maayo. Ito na nga sulti na kon. Ano man ang kahiwian nga ara diha, you must be consistent to do good. Amen. Let's say, for example, abi, ara ka mo sa kadaman, ang suggestion kag idea sa iban, pagpaliso na hindi pa kadto sa Dios, ay pagsunda. Laina ang imo. Kinanglan may personal ka nga foundation, parte sa Dios. Kuha ninyo? May personal ka nga foundation. At for example, abi, tingnan si Bradinho sa ang iyang mga bata, nga isa, imo makita, nagmasakit na, nagsiling, ipamerikota, ara si Bradinho nga mubabag. Ayaw. Basta kayo nakababag si Bradinho. Inga na, moingon ng bata, dili, pameriko. At least, nasultihan na niya. Huwag na siya tulubagon siya. Inga na. Kinanglan, manging consistent ka sa pagbarog sa imo nga gitawag, sa foundation nga ara sa imo. Hindi pag-abuyon-abuyon. Inga na. Nga pareha sa itong gitawag usa ka sister nga nagsugat sila sa pastor. Sister, why ka lagi nagsimba? Sila siya, ako maguni pastor gipaluya-luyahan ang akong anak. Kaya gihangop daw sa iya kuno nga gitawag lula. Gihangop. Kung makita sila dayon, gihangop. Nga ako mo ganini nga akong gipaluya-luyahan, di, natagnaan na pastor nga gihangop. Ako din ipapre-request sa Bernice. Ipapre-request na kun sa Bernice sa prayer meeting na ton. Ay gabi. Dugangan imong sala sa amo nang problema. Di ba? So, silang padre, sometimes we are not consistent in obedience. Di ba? We are not consistent in submission. Dayon, we are not consistent sa fellowship, calling, or even you are in a worse state of life. Na may mga panahon yun nga maglambot sa aton kabuhi ang hindi maayo. Pero si Job, siling pa niya, magatindog ka. Anong hambal ni Job? Grabe si Job, siling pa niya. Though you slay me, siling pa niya, yet will I trust. Siling pa niya, bisan patyon pa ko nimo, sa gihapon, musalig ko kanimo. Naliso ang iyang line, wala. Nag-fluctuate ang iyang line, wala.
Still, na-maintain ni Job ang line niya. Ano man ang maglambot sa aton, ang importante, ang spiritual life. Amen? Amo na nga si Job nagambal, yet although you slay me, yet I will trust. Ang tawa lang. Sa gikuha na ang tanan sa iya. Kahayupan, kag ang Biblia nagambal, nangamatay pa ang iyang mga anak, miluhod si Job kag nagsulti. Ikaw ang naghatag. Ikaw usab ang mubawi. Silimbahon o dalaygon ang Diyos. Kag miluhod, kag miyukbo si Job, kag gisimba niya ang Diyos. Na-fluctuate ba ang iyang pagtuo? Wala. Amo nang sa kabuhi na ton, abi mo lang ang Ginoo, ang aton kabuhi, ginaalaw niya ang mga malisod nga mga problema kag sirkumstansya. Kay ang tuyo sini sa Dios kung maliso ba ang imong pagsalig sa iya. Maliso. Maliso ba ang imo paglantaw sa iya? Let's say, for example lang, ang aton gipangamuyuan, sa panahon nga way gitubag sa Dios, ang aton dayon kaluyahon, maliso dayon ang aton paglantaw sa Dios. Amen. Mabito na nga si David, siyado katahom, ang gihambal niya sa Psalm 62 sa verse 5, I expect you only, God. My expectations comes from the Lord. Siling panidid. Nga, abi mo lang kita nga mga tao sa pagkatinuod lang, masakitan ka kag maluya ka kung may tao ka nga gi-expectan. Imo abi siya lang taon, ini nga tao ni do amo ning sulbad sa akon problema. Ini nga tao ni do maihatag ini sa akon. Karon, why man naglambot? Ang imo dayon pagtagad sa iya mausap. Why ka naglantaw nga ikaw mala naghimo sina? Ako nang hambal na kon sa inyo, dira ka mag-expectar sa Dios. Just expect God. Kuha ninyo, kaya na nga mga taong imong gi-expectaran, mag-expect ko na sa kabuhi. Pag amo nang aton bagay nga diskubrehon sa sininga. So brothers and sisters, ini nga line aris aton kung ano ang aton puro. Either ang imo nga line crooked, ang line nimo is imo makita ang diagram murag katul. Ingana. Kagdayon ang diagram na ang line nimo katapusan na fluctuate. Gabay pa nga initanan nga mga line mapamalandungan. Amen. Simbaho na to ng Diyos. Lord, nagapasalamat kami. Sa sineo Diyos nga kabuntagon sa imo mga puno. Gabay pa nga ang mga mensahe nimo karon, Lord, magapenetrate sa amon kasing-kasing. Mapamalandungan namon nga hindi kami, hallelujah, mga Kristohanon Ginoo nga maliso. Hindi kami mga Kristohanon o Dios nga magbuhat og kahiwian. Lord, gabay pa nga mangin consistent kami sa pag-alagad. Mangin consistent kami, Lord, sa paghimo sa mga may nga butang. Kag ibutang sa amon kasing-kasing nga ang amon pagsalig diha lamang kanimo Dios. Madamo nga salamat sa sini nga mga puno. Simbahon ka namon. Awitan ka namon. Hallelujah. Awitan na Diyos.